Heyo, what's up mga kapatid? Meron na naman tayong bibigyan ng reaction, commentary ngayong araw na ito mga kapatid. Dahil ang dating spokesperson Harry Roque ay inaakusahan si Trillanes na ibinenta daw sa China ang Scarborough mga kapatid. Ay nako, eto matagal nang usap-usapan to mga kapatid, di ba? At dahil nga ilang beses nakipag-backdoor si Trillanes, backdoor meeting si Trillanes dati sa China, ayun nga yung naging usap-usapan dati mga kapatid at yun nga ang kumalat sa mga Pilipino. Bago natin simulan itong panonood, mag-iiwan ako ng tanong sa inyo. Sana mag-comment kayo sa ibaba. Kayo ba naniniwala na si Trillanes ibinenta niya yung Scarborough Shoal sa China mga tol? Naniniwala ba kayo na ang administrasyong Pinoy ibinenta sa China ang Scarborough? Bago ninyo sagutin yan, tandaan nyo rin mga kapatid na ang administrasyon ni Pinoy, hindi natin pinagtatanggol si Pinoy mga tol hindi naman tayo dilawan eh. At ang administrasyon din ni Pinoy ang naghain ng reklamo sa Permanent Court of Arbitration noong 2013 na nagresulta nga ng pagkapanalo natin mga kapatid doon sa laban na to tungkol sa China, sa pangaagaw ng China sa ating soberanya. 'Di ba nanalo tayo nung 2016, meron na tayong arbitral ruling award at napawalang bisa yung claim ng China dito sa mga pinagtatalo ng soberanya mga kapatid, At ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas nga talaga. So ito panoorin natin to mula sa News 5 Everywhere. Itong balitang to, bibigyan natin to ng reaction video, commentary. At tingnan natin kung ano masasabi nating opinion. Pero yun nga yung tanong ko, naniniwala ka ba na si Trillanes ibinenta niya yung Scarborough sa Pilipinas mga kapatid, Well, comment ka sa ibaba. So wag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Inakusahan ni Attorney Harry Roque si dating Senador Antonio Trillanes na ibinenta umano sa China ang Scarborough Shoal. Tinabla naman yan ni Trillanes. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kung si Pangulong Rodrigo Duterte mayroon gentleman's agreement sa China kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Meron naman daw secret agreement sa China si dating Senator Antonio Trillanes. Ayon yan kay dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Ibinenta raw ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Alam niyo mahirap dito mga kapatid, Para sa mga Pilipino, Kasi napakarami mga Pilipino mga tol na madaling mapaniwala. Pero noon 'yon, hindi na ngayon na kaya na nating magbigay ng kanya-kanya nating sariling opinion at marunong na rin tayo mag-analyze kahit papano. Yung magbintang kasi mga kapatid madaling sabihin 'yan 'di ba? Binenta mo yung ganito binenta mo yung ganyan, nakapag gentleman's agreement ka . Yung gentleman's agreement mga kapatid, hindi na siya bintang ngayon kasi inamin na mismo . 'Di ba nagkaroon sila ng gentleman's agreement. At ngayon kumakambyo pa nga si Attorney Harry Roque, sinasabi niya, sabi lang naman ni Duterte yun na hindi niya dadalhan ng repair materials yun. Pero ang totoo nagdadala siya pasikreto lang para i-repair ang BRP Sierra Madre. Ibig sabihin naging taksil din siya sa usapan nila sa China mga kapatid. Pero inamin niya na nagkaroon ng gentleman's agreement. Ngayon, kung sinasabi nila na ibinenta ni Trillanes ang Scarborough, mga kapatid, eto hindi naman natin pinagtatanggol si Trillanes, pero dapat din naman mga kapatid na maglabas sila ng resibo. Ito ang pinagbentahan, ito ang kasunduan, ito ibinenta talaga. Permado ng China, permado ni Trillanes yung deeds of sale. Di ba dapat may mga ganon mga tol? Hindi kasi pwedeng magboboka ka ng ganyan, ibabato mo yung bintang tapos paniniwalaan ka ng mga pro-China. Di ba? Kung ikaw matinong Pilipino, maniniwala ka ba basta-basta? Dati kasi ganon tayo . Di ba naniniwala tayo agad kung anong sabihin ng media kung anong sabihin, kung ano yung naririnig natin, lalo na pag ang nagsasalita, yung sinusuportahan natin, di ba? Ang bilis natin maniwala. Ngayon dapat marunong na tayo mag-analyze. Tuloy natin. Trililing, ikaw
ikaw ang pumasok sa secret agreement, ikaw ang namigay ng teritoryo, ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon? Pwedeng kasuhan ni Trillanes to pag ganun kasi 'di ba ano 'yun, yung tipong nagtuturo ka talaga, ikaw, di ba yung mga ganung mga bagay, 'di ba? Yung tipong may matibay kang ebidensya, may matibay kang pinangahawakan, nilabas mo sa publiko, total vlogger ka na rin naman ngayon eh. 'Di ba? Si attorney kasi vlogger na nga rin niya ngayon yan eh. Pwede niya ipakita sa publiko ito yung kasunduan ni Trillanes at ng China. Ibinenta niya yung Scarborough. Kaya wag niyo sisihin si Duterte. Pag nangyari yun, goods. 'Di ba? Talagang uusigin si Trillanes ng buong Pilipinas. Baka kasama pa tayo doon na gagawa ng reaction video. Pero kung hanggang ganitong turo-turo lang mga tol, 'di ba? Mas tututukan pa rin natin yung inamin nilang gentleman's agreement. Kaysa yung turo-turo lang mga tol, manuno ka diyan. Ng secret agreement ng Presidente Duterte, walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Tinawag namang yang wala daw teritoryong nawala nung panahon ni Duterte o wala lang talaga tayong alam. Sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Tinawag namang yang fake news si Trillanes. Dagdag pa niya, sa panahon ni Aquino, napalaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Yun nga mga kapatid Ito ulitin ko hindi tayo makapinoy. Pero isipin nyo hindi naman kasi pwedeng ibenta ni Trillanes as Trillanes lang yung Scarborough mga kapatid. Dahil senator lang siya noong mga panahon na yun, hindi siya presidente. Pwede ka ba magbenta nang hindi alam ng presidente o nang hindi alam ng boss mo, di ba? Ngayon, kung after nila ibenta, pagpalagay natin, totoo yung sinasabi ni Roque, ibinenta ng administrasyon ni Pinoy ang Scarborough. Bakit pa sila nagsampa ng kaso sa dahig? 'Di ba? Di malalantad 'yun. Syempre pag sinampahan nila ng kaso ang China, ilalabas ng China yung kasunduan nila. Ito pinagbentahan binenta sa amin ninyo tapos ngayon sasampahan nyo kami ng reklamo sa dahig. 'Di ba ibinenta nyo sa amin 'yan? Kaso yung mismong China wala namang nilalabas na ganun eh. Ang madalas na sinasabi ng China, yung pinangako daw sa kanila ng Pilipinas na aalisin yung BRP Sierra Madre. Yun yung mga kasunduang binabanggit nila. At saka yung kasunduan na hindi magdadala sa BRP Sierra Madre ng mga repair materials. Which is inamin ni Roque na nagkaroon nga daw ng gentleman's agreement si Duterte dati at ang China. So, kaninong side ang paniniwalaan nyo mga kapatid? Tuloy natin to. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Kabilang si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Giit niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan. That's only between the two gentlemen, President Xi and President Duterte. Hindi yan, that's not an institutional agreement na that can bind the next president, no? Tama. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Di ba mga tol, kung iisipin mo, at eto yung gentleman's agreement na yan, inaano na yan mga tol, parang kumakambyo dyan si Roque. Di ba? At ang napanood ko ng balita mga kapatid, sinasabi niya na dumiskarte si Duterte. Kumbaga, kasi after pag-initan o after mag-init yung issue na pag-usapan yung gentleman's agreement, siguro after mga ilang araw, nakaisip ulit ng dahilan para maipagtanggol, para bumawi mga kapatid, no? Na diskarte lang daw yun ni Duterte. Sinasabi lang ni Duterte sa China na hindi kami magdadala ng repair material. Kung hindi daw nagdadala ng repair material, di sana daw lumubog na yung BRP Sierra Madre. Sabi ni Roque mga tol
Kumbaga ang ibig niyang sabihin mga tol, yung gentleman's agreement ni Duterte ay para humupa lang yung tensyon. Pero yung pagdadala ng repair materials doon sa BRP Sierra Madre, hindi naman daw tinigil. No? Sikreto nga lang daw. Sabay bawi. Sabay bawi. Tapos ngayon mga tol, si Trillanes daw nagkaroon ng back channel, ganyan-ganyan, mga ganyan. Ang hinahanap ngayon ng taong bayan, total pinapublic niya yan, di public niya rin naman yung ebidensya. Kasi mga kapatid, sabi ko nga, ang daling manghusga, ang daling magbintang. Kailangan mo lang talaga patotohanan, patunayan. Susuportahan ka naman ng taong bayan kung talagang totoo sinasabi mo. Wala namang problema, di ba? Kaso kailangan mo talaga ng patunay. 'Di ba? Kailangan mo ng patunay. At saka isa pa, biglang pumasok sa isip ko mga tol, si Marcos na presidente noon, si PBBM na presidente. Tapos na si Digong mga kapatid. Nitong July 2023. July nga ba talaga yung 2023? Naaalala ninyo mga tol, nagpunta si Digong sa China. 'Di ba? Hindi na siya presidente noon at wala rin siyang katungkulan sa gobyerno. Pero sabihin na lang natin personal visit lang. Wala namang kinalaman talaga sa bansang Pilipinas. Personal visit lang as a friend. 'Di ba? Pero pumunta pa rin siya doon, no? Ano sa tingin ninyo? Well anyway, pwede ka magkomento sa ibaba. Pwede ka magbigay ng iyong saloobin at pahayag. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal T. Peace out.